Good morning sa lahat dyan. Lalo na dyan sa Negros Oriental, Dumaguete City, Bayawan City. Update ko lang ito sa umagang ito. 6:35 ng umaga ngayon. Update ko lang kagabi. Habang ako'y natutulog, na naginip ako. Ang pinapanaginipan ko ito po. Yan. Si Ruel Ragay Digamo. Bakit nagtataka ako? Naginip ako sa kanya. Bakit kaya? Sasabihin ko sa inyo, kami bilang isang mga gamot, ang aming pangalan dun sa taas nilalaan na ng ating kapangyarihan sa lahat, kundi ang ating Panginoon. Nagtataka ako na naginip ako. Lumilitaw na ako sa ulap. Nakikita ko raw yung simbolo o marka sa mukha ni Kristo. Ngayon, hagilap ko yung mukha. Ito pong pinakamamahal natin na pumanaw na ito si Ruel Ragay Digamo. Nakita ko siya. Nung nakita ko siya, sa panaginip lang. Kaya ngayon, nagbibideo ako. Sa panaginip ko lang. Nag-usap kaming dalawa doon. Yung sabi niya, nagpapasalamat din siya na kinuha siya sa Panginoon, na nilagay siya na magandang lagayan, na walang gulo, walang ingay. Doon siya pinakamagandang lugar na hindi daw niya makikita ang mga demonyo sa kapaligiran. Kaya ang sabi niya sa akin, may Panginoon ang siyang buhay. Iyon ang sabi niya, may Panginoon ang siyang buhay. Din ako, na naginip din ako. Nag-uusap kaming dalawa. Ang sabi niya, kinuha lang daw siya. Yun lang sabi niya, kinuha lang daw siya. Ang sabi ko, basta mabait ang tao, bakit kukunin? Hindi man lang paggawa sa tao ang pagkuha mo sa Diyos, kundi kinuha ka sa mga demonyo, kinuha ka sa mga satanas na nakapaligid sa iyo. Kaya ang sabi ko sa kanya, mas maganda dyan ka sa bahay ng Panginoon habang buhay na walang hanggan ka dyan. Wala daw hanggan, lagi daw siyang busog. Walang hanggan, lagi daw siyang busog. Yung iba na hindi makadiyos, nandun daw sa impyerno. Lagi daw umiyak. Lagi daw siyang naawa din siya. Kasi umiyak na yung iba. Yung sabi ko, ay ang Panginoon ay ang buhay. Walang laman, walang buto, espiritu, walang Diyos. Pagkatapos, bigla akong nagising. Ayun, naalala ko. Grabe, no? Pag ang taong mabait, may basbas sa Diyos. Ang taong salbahe, hukom ang espiritu pagdating ng kamatayan. Diretso yan sa gingharian sa demonyo. Totoo yan. Pag ang taong nasa lupa ka, na ginagawa ang iyong gusto, na nakasapi ang demonyo sa katawan mo, kung ano man ang gusto mo sa buhay mo, patiwarik ka lang sa Diyos. Pagdating ng kamatayan mo, doon ka sa taas. Naging harian sa mga demonyo. Doon ka sa linaw na kalayo. Doon ka sa linaw na apoy na lumangoy-langoy ka doon. Kaya, hirap talaga pag gumawa ka ng hindi maganda sa mundo. Kung kayo dyan, yung mga taong hindi na naniwala sa Diyos, kasi ang Diyos ay ang buhay na walang kapantay ang kapangyarihan. Siya ang lumikha sa atin. Kung gumawa ka man sa mundo, sa ibabaw ng lupa, ang kabayaran, kamatayan na walang hanggan, na pinagsisihan mo kung ano ang iyong kasalanan sa mundo. Tatandaan niyo yan. Kasi ako noon, patiwarak ako sa buhay. Pero nung binigyan ako ng kapangyarihan ng Diyos, lumalakas ang buhay.
lumalakas ang aking pag-iisip sa lahat ng lumakas. Kaya kayo dyan, kung ano kayo, huwag kayong magpadala sa mga demonyo. Huwag kayong gumawa ng hindi maganda. Kasi ang Diyos ay ang buhay. At tulad yun, si Gobernador Ruel Ragay Digamo, gumawa siya ng kabutihan sa ibabaw ng lupa. Anong isukli? Yung mga demonyo, inutusan siya. Hindi Panginoon ang nagkuha sa kanya. Pero, yung gumawa sa kanya, magsisi pagdating ng kamatayan nila. Pagdating sa langit, magsisi sila sa ginagawa nila. Kasi ang Panginoon, kapag ang Panginoon naghuhukom sa buhay ng tao, hahanap-hanap ng paraan na paano ka pabagsakin, kung paano ka papatayin sa pamaraan sa espiritual ng Diyos. Maniwala kayo sa akin. Kasi ang Panginoon, ang siyang may-ari sa ating buhay. Lumikha tayo para dito sa lupa. Hindi tayo lumikha para sa mga demonyo. Kung mahinaan kayo ng loob na hindi kayo nanampalataya sa Diyos, magsisi kayo sa huling araw. Katulad nyo nito, ang ating ama sa Negros Oriental na si Ruel Ragay Digamo. Lumikha siya, serbisyo sa katauhan. Anong ikapalit sa mga demonyo? Kamatayan. Hindi siya kinuha sa Diyos, kinuha siya sa demonyo. Kaya kayo, gumawa kayo ng hindi maganda sa kapwa-tao ninyo, huwag niyong gagawin. Kasi magsisi kayo sa balang araw. Ang pira, kapangyarihan, demonyo. Pangalawang kapangyarihan sa Diyos. Pero may pamaraan sa kapangyarihan sa paggamit mo dito. Ang paggamit mo dito, serbisyo sa Diyos, pananampalataya, magdasal. Kung magserbisyo ka lang ganito, mamatay ka ng tao. Pagdating ng panahon, huhukom ang iyong kamatayan. Pagdating sa taas, magsisi ka kung anong ginawa mo dito sa mundo, sa ibabaw ng lupa. Maniwala kayo sa akin. Ang taong buhay, tilikha sa Panginoon, nanampalataya, nananalig sa Kanya. Pagdating ng araw, ikaw nananampalataya sa Kanya, doon ka sa gingharian sa Diyos. Doon ka sa gingharian sa Diyos. Hindi ka gingharian sa demonyo kasi nanampalataya ka sa Diyos. Nilalaan na yung pangalan doon sa ibabaw ng langit. Lahat tayo may anghel, pero ang anghel na demonyo, nakasubaybay lang yan sa inyo. Pero ang anghel